at presyo nito ngayong Burr months, ating tatalakayin kasama si Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Azcona. Admin Azcona, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po. Sir, una po sa lahat, ano po yung naging basihan ng desisyon ng SRA at ng Department of Agriculture na ipagpaliban muna ang pag-aangkat ng asukal hanggang sa susunod na taon? Yes po, ito po ay normal na desisyon. Ginagawa po natin ito every year. Usually po, yung pag-aangkat po ng asukal ay ginagawa po natin sa katapusan po ng harvest, kung saan po ay meron na tayong accurate po na numero ng production nating lokal at saka makikita na po natin kung ilan po talaga yung kailangan natin aangkatin na refined sugar po. Yung usual na inaangkat po natin ay refined sugar and yung refined sugar po dalawang klase. So yung inaangkat po natin ay yung premium po or butler's grade sugar na may kakulangan po talaga yung kakayanan ng mga refinery natin na gumawa nito. Admin, gaano po kalaki yung epekto ng mababang presyo ng raw sugar sa desisyong ito at paano po ito direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng ating mga sugar farmers? Okay, yung announcement po natin ay nag-timing po no, na after nangyari po yung first bidding natin out of a possible 38 or more biddings. Every week kasi po, once a week lang po yan. Nag-announce po tayo kasi po kinausap po natin yung mga buyers ng asukal. Investigahan po ng SRA at ng DA po bakit ganun kababa yung first bidding. And yung sinabi po ng mga buyers sa atin, mga 1 week before the first bidding po, may lumabas po na mga press release from farmer groups po na nagsasabi na kailangan mag-angkat. So, parang nawala po yung clarity at direksyon po ng industriya at saka nagtaka po yung mga buyers natin. So, huminto silang bumili po. Yung first bidding hindi bumili yung mga malalaking sugar traders. So yung nanalo po sa bidding ay mga local traders lang po dito sa Negros at ganun kababa po yung presyo. Ang epekto po nun, yung presyo na ganun po, medyo less than production cost na po yun sa small farmers. Ika nga yung industriya po natin sa asukal, 85% po ng mga farmers po natin ay maliliit po and malaking bagay po ito sa kabuhayan nila po. Admin, may agam-agam po ang ilang sektor, gaya po ng manufacturing sector, food manufacturing sector, pati po yung mga industrial user na baka po magkulang po yung supply ng asukal. So paano po tinitiyak ng SRA na hindi maapektuhan ng local supply at presyo po ng asukal sa merkado kahit po walang importasyon hanggang mid-next year? Okay. Yung local harvest po ay at saka yung local na paggiling ng asukal ay nangyari na po umpisa ng September 29. So we started the season with the right amount of buffer stock. Meron pa tayong about 8 million bags about 4 million bags po na Butler's grade refined sugar na naka-reserve. So, kompleto po yung reserve stocks natin and ongoing yung local manufacturing po natin. So, sigurado po wala tayong shortage na mangyayari. Just in case po na may biglang lumaki po na demand and makikita po natin na may possibility po na mag-short tayo, pwede lang naman po natin tawagin po yung mga stakeholders at magplano ulit. No? But in the meantime, it has been our experience po the last 2 years, 3 years na stable po yung supply natin. So wala namang need po na mag-worry yung manufacturers and yung beverage makers kasi po preparado po yung gobyerno para doon.
Admin, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano gumagana yung 2-month buffer stock system na inyong ipinapatupad? At gaano kalaki po yung volume ng reserve sugar na itatabi ng SRA? Okay, sa raw sugar po or sa brown sugar, when you say 2 months buffer stock po, sa milling time ito po ay equivalent ng mga 320,000 metric tons or 6.4 million bags. Naka-factor in na din po yung pangangailangan po ng refineries natin dyan. Yan po sa raw sugar. Sa refined sugar po, total refined, be it standard refined and yung Butler's grade na ginagamit ng mga beverage makers, dapat po meron tayo ng at least 160 to 170,000 metric tons po. That's about 3.4 million bags po na naka-reserve. So lahat po yan ngayon, meron po tayong buffer na ganun po. Paano naman po matitiyak, admin, na yung buffer stock na ito ay hindi magagamit po sa speculative trading o sa hoarding at tunay na magsisilbi pong reserve stock sakali pong tumaas po yung demand ng sugar? Okay. Yung sa raw sugar po, yung karamihan po ng buffer natin, nakastore yan sa sugar mills natin. No? Pinupull out lang po ng mga buyers yan if they need it. Sa refined sugar naman po, yung karamihan ng buffer stock natin ay imported. Ito po ay classified as sea sugar or reserve. So hindi po siya legally allowed for trading po unless i-convert siya ng SRA to domestic. So yun yung safeguard natin. At saka may monitoring po yung lahat na warehouses ng reserve sugar natin. Minomonitor ng SRA yan physically para sigurado po na hindi siya nililik sa market. Isang ano din yan. And hindi siya itatago po na sasabihin na wala na andyan. Once naka-reserve yung status, closely monitored po yan. Admin, sa kasalukuyang milling season po, ano yung inyong projection sa national sugar production at sapat po ba ito para tugunan yung pangangailangan ng bansa hanggang matapos naman yung taon? Okay, yung initial estimate na linabas ng SRA po ay nasa 1.950 yata or 1.940 million metric tons production ng raw sugar. So yan po ay slightly kulang pa rin po. Meron po tayo kasing mga questions na tinatanong ba tayo nag-aangkat. Yung mahirap po intindihin, tatlong klase po yung asukal na kailangan natin. Raw sugar, yun po yung pinoproduce ng farmer. Refined sugar, yun yung galing po sa raw sugar na ni-refine ng refineries natin. At saka meron pa po yung premium refined sugar or ika nga Butler's grade tawag natin, yung ginagamit ng beverage makers. Ito po ay galing naman po sa refined natin. So yung refined sugar na locally manufactured, mga 40% lang po nito yung pwedeng gawing Butler's grade po. So usually pag nag-aangkat tayo, doon tayo sa Butler's grade. So for this year, kinompute natin, if makukuha natin po yung estimated na 1.9 million na production po, sapat tayo sa raw sugar, kasama po yung buffer. Kaya din po natin mag-produce ng mga 700,000 metric tons ng refined galing doon. Now, for the Butler's grade po, titingnan natin yung actual na numbers na lumalabas sa refineries natin para mag-decide po tayo if kailangan pa po mag-angkat ng Butler's grade. But all of this po, we will know maybe May to June pa po of 2026. So sa ngayon po, safe to say, wala talagang usapang importasyon po sa ngayon. Mm-hmm. Habang ipinagpapaliban po yung pag-aangkat ng asukal, as you said, until June 2026, ano naman po yung mga hakbang ng SRA para po lalong maprotektahan ang kita at interes naman po ng mga lokal na magtutubo? Okay. Yung
ginagawa po natin sa ngayon, no, closely monitor po natin yung merkado. Tinitingnan natin yung bidding prices. Although wala pong authority and power si SRA po when it comes to prices. But we base our decisions actually on the amount of stock po na nasa merkado. And hopefully po, if i-regulate natin yung karamihan ng stock po sa merkado, hopefully, saka natin. And pangalawa po, we can keep stable po yung retail price. Importante din po yung retail price kasi po lahat na magsasaka at mga pamilya na mantutubo po tinatawag natin, retail consumers din po. Lahat sila bumibili ng asukal sa retail. So, importante din po sa atin to. Admin, ano naman po yung mga suportang technical o financial na ibinibigay ngayon ng SRA sa mga sugar farmer upang mapataas yung productivity habang hinihintay ang milling output? Okay. Actually, si SRA po and the SIDA Fund, no, we are pure financial support except sa mga bagong block farms. Pag nag-organize po yung farmers natin ng block farms of 30 hectares and bigger, allowed po magbigay yung SRA ng startup capital. So for example, sa capital na mga 2.1 million po yan. And then binibigyan po sila ng brand new na traktora at mga gamit worth about 2.5 million. Aside from the technical help and the planting materials po. So it's about more or less 5 million per block farm. Sa individual farmers naman po, dinadaan po natin ito sa mga asosasyon, cooperative, mainly through the Mill District Development Council or MDDC. Yung assistance naman po na binibigay natin ay equipment. Marami tayong binibigay na irrigation equipment na maliit, as well as if meron tayong pondo na extra po, nabibigay tayo ng fertilizer assistance, soil rejuvenation na assistance po, mga liming. At times of peste po, nagbibigay tayo ng pesticides, yung para po sa rats, dami po na from SRA. Sa ngayon, yung pressing issue po natin is RSSI. So yung ginagawa ng SRA ngayong biocontrols po, yung mga natural predators ng RSSI, be it in fungi form or insect form din po, binibreed natin. And ito po nilalabas dahan-dahan for sharing sa farmers para na eventually yung RSSI po maging part of the protocol na lang po ng magsasaka. Hindi na po siya makapinsala po sa atin. Ayan, nabanggit nyo, admin, yung tulong sa mga magsasaka, whether block farming o yung individual farmers po natin. Doon naman po sa yung local milling facilities, meron po bang mga programa o plano yung SRA para ma-modernize ang mga ito para mas mapabilis po at mapataas po yung production ng ating asukal at mapababa naman yung production cost para sa mga magtutubo? Yes po, part of the pinag-uusapan ngayon po na mga amendments, possible amendments po sa SIDA law, pinasok na po natin doon yung sugar mills po and refineries. Kasi po, meron tayong na-learn no, na yung demand nila po, maliit pa lang. Sa ngayon po, lumaki yung demand nila. And we found out po na yung capacity to produce Butler's Grain refined sugar po sa Pilipinas ay talagang kulang. Kahit po kompleto na po tayo sa raw sugar, pinaganda na natin yung production, self-sufficient na talaga sana, kulang po yung refineries natin para mag-produce ng Butler's Grain. So ito po ay one of our tasks no, sa ngayon. Ipapasok namin to sa SIDA amendments. Hopefully po mabigyan hindi naman tinatawag tulong, but mabigyan silang facility po na
baka they need financing, baka they need something to improve po the factories. Yung mga sugar mills po kasi natin, yung modernization po nila is private. So sa mga lugar po na mataas yung competition among sugar mills, like for example Negros Occidental and Negros Oriental po, ang bilis ng modernization. Pero sa mga lugar po natin na hindi ganun kalakas yung competition, kailangan po natin i-push yung modernization. Malayo pa po tayo sa world standard po sa efficiency ng sugar mills. And if maayos natin to po, ang laking tulong to sa magsasaka natin. Admin, siguro po tanong ng karamihan din, dahil papalapit na nga po yung Pasko. Kumusta naman po yung galaw sa presyo ng asukal ngayong papalapit na Christmas season? May inaasahan po bang pagtaas sa mga susunod na buwan sa presyo ng asukal? Fixed compared to retail price. Taas yun kasi sapat naman po yung inventory, milling season na ngayon. Yung ini-effort lang talaga natin is maitaas na. Lumaki kasi po yung spread from farmer to retail. So if mataas natin konti si farmer, mas masaya naman po yung Pasko ng magsasaka natin. And siguraduhin lang natin hindi tataas po yung sa retail side para masaya po din yung Pasko ng